Upo, mapagpala po namin Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng mga banal, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon sa araw na ito, sapagkat ay iyong kadakilaan, ay iyong kabutihan, ay magpakailang-kailang pa man, sapat ikaw lamang marapat namin pasalamatan sa tituwina. Sapat ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran ng aming mga magulang, na siya nagpakilala kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na siyang pinupuri namin, mahal na Panginoon sa araw na ito. Lord God, kami humingi ng tawad sa lahat ng aming nagawa, mga pagkukulang, pagkakamali at mga pagkakasala, sa isipan, salita, sa gawas, katotohanan mula sa unat dalangin ng aming beloved parents in the Lord. Langis sa inyo po, mahal na Panginoon, ibang salita. Ibukan niyo po malaking mga labi, buksan niyo po ang pikiling pag-unawa sa araw na ito. At pati sa wala turiman lang, sa aming kilitan, in the bind of power of darkness, unbelievable that cast out right now in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, isang mapagpalang araw mga minamahal. Glory to God. At ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na walagang pagluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dubling pagalang sa ating beloved parents in the Lord, at patuloy po nating inaalala ang mga mabuting aral at turo ng ating minamat ginagalang na evangelista, beloved assistant Pastor Lina Salmeda. Pagbati sa mga beloved children, sa iyo lahat mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating mga kamanggagawa at kapwa mangaral, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, isang mapagpalang araw. At praise the Lord, happy and blessed happy birthday sa ating pong beloved evangelist, sa ating mahal na pastor, at sa ating beloved minister, beloved Minister Willie James Almeida Jr. Sa kanilang karawan mga minamahal, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Glory to God. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Glory to God. Napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon na hindi natin mga minamahal kinakaligtaan, na patuloy na alalahanin ang kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat ito po ay itinuro sa atin mula pa man noon hanggang sa ngayon, mga minamahal. Lang sabi nga ng banal na kasulatan, for without God, we cannot be. Amen? Na kung wala po ang ating pinakamahal na Panginoon, wala rin po tayo, mga kapatid. Amen? Ngunit ang dahil sa habag at kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon, na siya po ay nagpakilala, mga minamahal, sa ating mga magulang, na hanggang sa ngayon, ito po ay ating glory to God, patuloy na ipinapamuhay ang kadakilaan ng Diyos. At alam niyo po, mga minamahal, ang sabi nga ng Biblia, isang mabuting bagay ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. At wala na pong ibang pinakamasayang buhay sa mundong ito, kundi ang maglingkod sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Hindi po ang karangyaan, hindi ang katanyagan sa sanlibutan ito, hindi po ang kayamanan. Ang sabi ng Biblia, for what you'll fit a profit a man, for what you'll it a profit a man if he gain the whole world, but lost his own soul. Makamtan mo man ang kayamanan sa mundong ito, ikaw na ang kilalang tao sa buong mundo, pinakamayaman. Marami pong mga tao sa lipunan, sa mundong itong mga minamahal, na halos sa buwan-buwan, mga kapatid, sila po ay nagtutur sa ibang bansa, sapagkat walang halaga na sa kanila, mga kapatid, ang kayamanan. Ngunit wala naman silang Kristo sa puso, walang Diyos na pinaglilingkuran, bali wala po ito, mga kapatid. Amen? Na halos ang mga mayaman sa mundong ito, hindi po makatulog, mga kapatid. Ang kanilang unan, salapi. Duman lang yung daga, mga minamahal, hindi na mapakali dahil akala nila, ninanako na po yung kanilang salapi, yung kanilang kayamanan. Ngunit, ang totoong mga anak ng Diyos, mga kapatid, glory to God, kapag natulog, mga minamahal, glory to God, mapayapa, mga kapatid, taglayan natin ang lakas at hininga, ang kabutihan, ang kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sinabi po ng Biblia, ang sabi ng Jeremiah, chapter 17, verse 7, blessed is the man that trust in the Lord, in the hope is our God. Mapalad ang tao na nagtitiwala
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa Kanyang mga pangako, tayo po ay nabubuhay, mga minamahal. Lagi tayong nakasandal sa Kanya. Bakit, mga kapatid? Ibig sabihin, kapag lagi ka nagtitiwala sa mahal na Panginoon, hindi natin alam yung ating buhay, yung ating hininga, yung ating lakas, yung ating araw, mga minamahal, na ating nilalakaran sa bawat araw na dumarating, mga kapatid. Ngunit, nang dahil sa ikaw ay laging nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon, nandiyan na nakaabang na ang kamatayan, ang kapahamakan, aksidente, ngunit nang dahil sa habag at pagtitiwala mo sa ating pinakamahal na Panginoon, na Kanyang naalala ang ating pagtitiwala, ang iyong pagtitiwala at pagtawag sa Diyos. Kaya hindi niya, mga minahal, pinahintulutan. Everybody say praise the Lord. Amen? Basahin natin, mga minamahal. Jeremiah chapter 17 verse 7, kindly. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 17, ang versikulo 7, ganito pong pagkasabi: Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. Right, amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya naging kapamaraanan, mga kapatid, yung ating mga karamdaman sa mga Kristiyano, mga minamahal, dahil sa minsan ang tao, walang panahon sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, sa Old Testament, mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako yung manunumbalik sa inyo. Amen? Nang dahil po sa kasaganaan, nang dahil sa sarap ng buhay na kanilang naranasan dito sa libutan, mga minamahal, kanilang tinlilikuran ang paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Ngunit, mga minamahal, walang ibang paraan upang ang tao ay lumapit sa mahal na Panginoon. Kaya, glory to God, naging kapamaraan yung karamdaman. Amen? Upang tayo po ay lumapit sa mahal na Panginoon. Naging kapamaraan yan, mga minamahal. Kaya nga, glory to God, ang paglilingkod sa Diyos ay napakabuti, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Amen? Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng mga awit, mga minamahal, glory to God, let everything that had breath shall praise the Lord. Lahat daw na may hininga, kinakailangan daw pala, mga kapatid, ay maglingkod at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Magbigay ng pasasalamat. Amen? Pero hindi ito alam ng salibutan, mga minamahal. Kaya nga, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sapagkat may Biblia. May mga taong ginamit ang ating pinakamahal na Panginoon upang ipangara ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Upang atin, mga minamahal, mapatunayan, upang ating masaksihan na ang Diyos ay napakabuti, na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at habag. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, lahat daw may hininga, kinakailangan magpuri sa mahal na Panginoon. Paano pala, mga minamahal, kung ikaw may hininga, hindi ka marunong maglingkod at tumawag sa mahal na Panginoon? Ibig sabihin, ikaw ay walang silbi. Amen? Ay yung mga, paano yung mga pananim? Yung mga hayop, binigyan sila ng hilinga ng ating mahal, kaya sila ay nabubuhay katulad sa mga halaman, di ba? Everybody say praise the Lord. Yung mga hayop, binigyan ng hilinga ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, sila po'y inuutusan ng Diyos na kanyang alalahanin, na kanilang alalahanin, na mayroong Diyos makapangyarihan sa lahat, na kinakailangan maglingkod tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Glory to God. Yan po ay sinabi ng Biblia, mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat mayroong banal na kasulatan, mga minamahal, tayong binabatayan. Meron tayong banal na kasulatan na binabasa. Kaya nga, sabi ng Revelation, mga minamahal, mapalad ang bumabasa at tumutupad ng mga nakasulat sapagkat ang panahon ay malapit na. Everybody say amen. Malapit na pong magbalik ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya matapos po nating mabasa, mapakinggan ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon, ipamuhay mo. Everybody say amen. Ipamuhay natin, isagawa po natin, mga minamahal. Huwag lang natin palampasin. Matapos nating mapakinggan sa kanan, ilalabas natin, mga kapatid, sa kaliwa na walang saysay. Kinakailangan ito'y magkabunga, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya kapag ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon ay ating sinusunod, mga minamahal, ginagampanan, glory to God, ang mga kautusan ng ating mahal na Panginoon, lumalakip sa ating buhay ang mga pagpapalat, mga biyaya. Everybody say amen. Amen? Kaya nga, mga minamahal, maraming mga tao, mga kapatid, ang mga nakapapahamak. Maraming mga tao ang naglulusay ng kanilang kayamanan sa mundong ito sapagkat ang kayamanan ito, mga kapatid,
sa mahal na Panginoon, napakahalaga. Dahil sinabi ng Hagay, silver and gold is mine. Pero sa kanila mga kapatid, walang halagang kayamanan. Ngunit sa atin, ito'y napakahalaga. Bakit mga kapatid? Dito tayo pinagpapala. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya ang sabi po rito mga minamahal, dito po sa Deuteronomy, chapter 32 verse 29, kali ating pong basahin mga minamahal. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking mga kamay. Amen. Amen. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon, di ba? Mga minamahal, walang ibang Diyos na nagbibigay ng buhay, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po ang bumubuhay, siya rin po ang pumapatay. Kapag ang tao ay nasugatan, mga minamahal, sino po ang nagpapagaling? Doktor ba? Hindi po. Siya pa rin ang nagpapagaling. Everybody say amen. Kapag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, sino po ang nagpapagaling? Hindi yung doktor, hindi yung mga magagamot, hindi yung hospital, hindi yung albularyo. Ang nagpapagaling, walang iba. Siya pa rin mga kapatid. Ating palapakan ng ating pinakamahal. Amen? Dito natin mga minamahal natutunan. Kaya minsan mga kapatid, ang tao, mga minamahal, gano'n na lang po ang kanilang pagpapasalamat. Babalik-balik tayo doon sa doktor, dati-rati. Amen? Igwa ngayon ako ng specialist ng doktor. Babalik-balik tayo sa ba't alam natin. Siya ang nagpapagaling, ngunit hindi natin alam, mga minamahal, praise the Lord. Ang nagpapagaling pala, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang kahalagahan ng kaligtasan, walang iba mga kapatid. Wala nang higit pa, kundi ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Na kung i-ignore mo ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon, kaya nga dito mayroon po mga testimony, amen. Nagpapatuto tayo mga kapatid. Bakit? Dito tayo pinagaling. Marami tayong mga kapatiran na wala ng pag-asa sa buhay. Meron tayong mga kapatiran, mga minamahal, halos pabalik-balik na sa ospital mga kapatid. Ngunit ang karamdaman, mga minamahal, pabalik-balik pa rin. Ubos na yung kayamanan, mga minamahal, yung mga glory to God, yung mga appliances nakasangla na sa pawn shop kung saan-saan, naibinta na yung lupa. Mga minamahal, yung ibang mga gamit halos nagkanda, ubos na mga kapatid. Pero mga minamahal, nanum pa rin ang karamdaman. Kaya nga, minsan sinasabi sa atin, mga minamahal, na mga physician, magtiwala na lang tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Di ba? Maging man yung doktor nagsasabi, mga minamahal, hindi kami ang nagpapagaling, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Everybody say praise the Lord. Amen? Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang sabi po dito, Hebreo, chapter 2, verse 3 and 4, anong sabi po dito mga minamahal? Ang sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, ganito pong nakasulat. Paanong makatatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig sa 4, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at sa ganang kapangyarihan at namang kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon, purihin ang ating dakilang Diyos. Meron tayong kapatiran, mga minamahal, sa dako ng karamuan, mga kapatid. Nung siya hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon, lagi na po siyang binabahagian ng salita ng Diyos. Nang dahil nga sa malakas ang kanyang buong panahon sa kanyang mga bisyo, ang kanyang panahon sa kasayahan ng sanlibutan, wala siyang panahon sa paglingkod sa ganitong sistema ng pananambahan, ibig sabihin gawain, mga kapatid. Nung dumating, mga minamahal,
Yung tawag ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanya, nagkaroon siya ng sakit, mga kapatid, sa baga. Siya umuwi, mga minamahal, nung panahon ng pandemic sa Karamuan, galing sa Maynila. Pagdating sa kanilang bahay, nagpa-check up sa doktor, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, 6 months, mga kapatid, mag-undergo ng gamutan. Ngunit mga minamahal, tapos na po yung 6 months, ubos na yung gamot, walang pagbabago. Ang sabi ng kanyang asawa, mga minamahal, paano na kami? Yung naipon ng aking asawa na ubos na, yung pagpapagawa namin ng bahay, wala na. Umiiyak na po mga minamahal ang kanyang asawa sapagkat tuwing makikita niya yung beloved brother natin nakaupo sa may pintuan, halos abot na po sa kanyang balikat yung kanyang tuhod, mga lampas na. Sa kanyang kapayatan, mga minamahal, wala na pag-asa. Isang kapatiran ng ministeryong ito ang muling nagpaalala sa kanya, bakit hindi mo subukan maglingkod sa mahal na Panginoon? Amen? Ating palakpakan ng mahal na Panginoon. Naging kapamaraanan, mga minamahal, ang kanyang karamdaman. Ang sabi ng kanyang asawa, saan ka pupunta? Pupunta ako sa Jesus Miracle Crusade. Dahil wala na pag-asa eh. Halos ubos na yung gamot, mga kapatid, na galing sa ospital. Pabalik-balik, lalong lumalala. Ang sabi ng kanyang asawa, baka mamatay na. Paano na kami? Sino ang bubuhay sa amin? Sa kanyang 2 anak. Ngunit mga minamahal, naalala ng ating mahal na kapatid na mayroon palang Diyos, mga minamahal, na laging nakatunghay sa bawat isa sa atin. Dumalo siya, mga minamahal, sa ganitong gawain doon sa Karamuan, mga kapatid. Tinanggap ang ating pinakamahal na Panginoon, nagpabautismo, sa madaling sabi, pag-uwi niya, mga minamahal, sa kanilang bahay, nagtaka yung kanyang asawa. Kinabukasan, bit-bit na po yung balde, punong-puno ng tubig. Nagtataka niyang asawa, mga minamahal. Bigla yata ito Nagtataka siya, mga kapatid. Dati-rati, hindi siya makalakad. Hindi makabit-bit ng papunta ng CR, balde, mga kapatid. Kinagabihan, ang sabi ng kanyang asawa, kunin mo nga yung itak ko dyan dahil masapsap ngayon kasakuyang pigigibong sarungang kitabak. Imagine, mga kapatid. Ibig sabihin pala, mga minamalang, dahil sa kanyang pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon, yung pala ang tamang panahon upang ikaw ay lumapit sa Diyos. Ating palakpakan ng mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia, blessed is the man that trust in the Lord, in the hope is our God. Kinakailangan magtiwala ka sa Diyos, mapalad ka. Kung ikaw ay laging nagtitiwala at tumatawag sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Glory to God. Kaya mga minamahal, meron tayong kapatiran, dati-rati, naalala ko, mga minamahal, 1990. Or 1991 yata yun, nung magkrusada tayo dito sa Tigaon, mga kapatid. Isang mayaman, mga minamahal, na ang kanyang karamdaman, halos 5 klase. High blood, sakit sa puso, mga minamahal, arthritis, basta 5 klase, mga kapatid. Kaya nga, ang kanyang buhay, mga minamahal, ay nakalaan na lamang doon sa pagmamadyong, mga kapatid. At ang kanyang bag ay iba-iba yung laman, mga gamot, mga minamahal. Ngunit, mga kapatid, ang sabi niya, tuwing mag-inom siya ng gamot para sa kanyang puso, kontra naman doon sa ibang sakit niya, mga minamahal. Isang araw, nung kanya marinig, mga minamahal, ang sounding ng Jesus Miracle Crusade, ano ba yung ingay na yan? Gawain daw ng krusada ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, kanyang narinig ang patungkol sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon ng Diyos ay nagpapagaling. Everybody say praise the Lord. Kinagabihan, mga minamahal, nung ang araw ng krusada, siya po'y dumalo.
mga kapatid, nakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Siya po'y hinipo ng ating pinakamahal na Panginoon, sa madaling sabi, nagpabautismo sa tubig, mga minamahal. And after that, mga kapatid, glory to God, umuwi sa kanilang bahay, nakalimutan niya na dapat pala uminom siya ng gamot. Pero walang atake, mga minamahal, sa kanyang naramdaman. Sumunod na araw, siya'y dumalip pa rin, mga kapatid. Dinapos niya ang 4 na araw ng gawain. Hindi po uminom ng gamot, mga minamahal, hanggang sa siya po ay tuluyang pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Gaano kadakila ang ating mahal na Panginoon, sapagkat napakahalaga ang pagtitiwala sa Diyos. Ganon din, mga minamahal, sa atin. Tayo po itinuruan sa ministeryong ito, mga minamahal, upang magtiwala at maglingkod sa mahal na Panginoon, na walang anumang pag-alinlangan, mga kapatid. Ganyan po ang pananampalataya po natin sa ministeryong ito. Everybody say amen. Ganun ang itinuro, mga minamahal, sa atin, upang tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga minamahal, si Abraham, mga kapatid, tinawag the father of faith. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa kanyang katandaan, mga minamahal, ang sabi ng ating pinakamahal na Abraham, ikaw ang magiging ama ng mga mananampalataya sa mundong ito. Kung iyong nakikita ang mga bituin sa kalangitan, ganyan magiging karami ang iyong lahi. Sinabi ni Abraham, Panginoon, paano ako magkakaanak? Paano ako tatawaging ama na ang aking asawa ay matanda na? Hindi na maari siyang magkaanak dahil matanda na. Ang sabi ng Diyos, hindi lilipas ang panahong ito ng iyong asawang si Sarah na sa kanyang katandaan ay kakalong ng bata. Napatawa, mga minamahal, si Sarah sa kalagayan kung ito, matanda na ako. Magkakaroon pa kaya ako ng anak? Walang imposible kapag ikaw ay nagtiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Dumating nga po yung panahon, mga minamahal, na sinilang ang batang si Isaac nang dahil sa pagtitiwala ni Abraham sa ating pinakamahal na Panginoon. Dumating yung araw, mga minamahal, na lumaki si Isaac, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, Abraham, dalhin mo si Isaac doon sa bundok ng Moriah at siya ialay mo sa akin. Naglakbay, mga minamahal, ang araw, si Abraham kasama ng kanyang ilang tauhan, kasama si Isaac, mga kapatid. Halos 3 araw sila yung naglakbay, mga minamahal. At pagdating doon sa bundok, ang sabi, mga minamahal, ng Diyos, Abraham, isama mo si Isaac at siya ialay mo sa akin. Alam naman natin, mga minamahal, kung anong sistema ng pag-alay noong unang panahon. Naghanda si Abraham ng isang tinatawag, mga minamahal, na anong tawag dyan? Kahoy, at doon po inilagay si Isaac na kanyang anak, mga kapatid. Alam naman natin kung paano po hinahandog ang isang hayop, at ganon din po ang kahilingan ng ating mahal na Panginoon kay Isaac, mga kapatid. At inilagay si Isaac, gapos ang kamay at ang kanyang paa, mga minamahal, nakahanda na yung kahoy, mga kapatid. At nung sasaksakin na po ni Abraham ang kanyang anak, siya'y pinigil ng Diyos. Abraham, huwag mong ituloy. Amen? Sapagkat doon nakita ng Diyos, mga minamahal, na ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos at ang kanyang pagsunod ay walang anumang pag-alinlangan. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Ganon, mga minamahal, kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. At kung paano si Abraham ay sumunod, walang alinlangan, mga minamahal, sapagkat talastas ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang laman ng puso ni Abraham, kung ang pag-usapan ay ang patungkol sa pagsunod at paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Siguro kung sa atin, mga kapatid, mag-alinlangan na tayo. Amen. Mahal na Panginoon, ibinigay mo sa akin yung anak, tapos kukunin mo. Diba? Siguro sa atin, mga kapatid, magkaroon ka ng alinlangan, pero si Abraham, walang alinlangan, mga minamahal, kahit anak niya, sapagkat hiniling ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia, Diyos ang nagbigay, Diyos ang kukuha. Amen? Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit siya'y pinigil ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, ganun ang ating paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat maging ang ating hininga, ito'y galing sa ating dakilang Diyos. Ang ating lakasan po galing ito, mga kapatid, hindi galing sa atin. Wala tayong source of life, source of strength,
o kaya source of hininga, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, ito'y pinahiram lamang sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Everybody say praise the Lord. Amen? Kaya ganun po ang ating paglingkod, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya anong sabi po dito, mga kapatid? Buksan po natin ang Isaiah chapter 55, verse 6 up to 7. Ano ang sabi ng ating pinakamahal na Panginoon? Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 6 hanggang 7. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang Kanyang lakad, at ng liko ang Kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad ng saganaan. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, hanapin mo ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Amen? Everybody say praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos kahit saan nandoon ang ating mahal na Panginoon. Kapag sinabing hanapin mo ang Diyos, hindi lang, mga kapatid, nahanap ko na, ngunit hindi mo naman pinaglilingkuran, hindi mo naman sinusunod. Sinabi lang ng nakasulatan, mga minamahal, ang kanilang mga labi umiibig sa akin. Ngunit ang kanilang mga puso malayo sa akin. Ang sabi ng Biblia, hanapin mo ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan kahit saan nandun po ang ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit kapag nasumpungan mo ang ating pinakamahal na Panginoon, kinakailangan sundin mo ang kanyang kalooban. Paglingkuran mo, mga minamahal, sinabi ng Biblia, ating paglingkuran ng mahal na Panginoon ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa, buong pag-isip, sapagkat yan ang kinalugdan ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Everybody say amen. Amen? Ganun, mga kapatid. Kaya kahit saan, mga minamahal, pili tayong pumunta. Sa ngayong panahon, malaya po tayong nakapaglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Meron tayong mga gawain, mga minamahal, dito po sa Bicol region, kahit saan. Halos kalat na po, mga kapatid. Ibig sabihin, upang tayo po ay mayroong kalayaan na makadalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit minsan, mga minamahal, ang diablo, mga kapatid, talagang tuso. Everybody say amen. Bakit, mga minamahal? Alam ng diablo na kapag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag ikaw ay matapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, magmamana ka ng langit. Everybody say praise the Lord. Alam yan, mga minamahal ng diablo. Kaya siya po'y gagawa ng paraan, mga minamahal, upang mahadlangan ang iyong paglilingkod sa Diyos. Minsan, mga minamahal, papakitaan ka ng kaaway ng Diyos, matitisod ka sa iyong kapatid. Amen? Maging sa asawa mo, mga minamahal, matitisod ka. Sa iyong kapatid, sa panampalataya, gagamitin ng diablo, mga minamahal, upang ikaw ay pagpakitaan ng anumang mga katitisuran upang tumalikod ka sa mahal na Panginoon. Ngunit ang pinaglilingkuran po natin dito, hindi po ang tao, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Everybody say amen. Kaya paglingkuran po natin ang ating mahal na Panginoon. Tumingin ka sa Diyos, huwag sa tao. Amen? Kapag natisod ka kay brother, natisod ka kay sister, kung sino man, mga minamahal, huwag mong tingnan sapat yan ay gawa ng kaaway. Hanapin mo. At tingnan mo lamang, tumingin ka lamang palagi sa ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat siya ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ating palapakan ng pinakamahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, kasi alam na diablo, mga kapatid, na nang dahil sa iyong kainitan, mga minamahal, magmamana ito ng langit eh. Kaya gagawa siya ng paraan, mga kapatid, upang ikaw ay matisod. Yan ang kaaway, yan ang diablo, yan ang ugali, mga minamahal. John chapter 8, verse 44, ang sabi ng Biblia, siya po'y sinungaling, mandaraya, mamatay tao. Yan ang kanyang character, mga minamahal. Everybody say amen. Yan kanyang ugali, mga kapatid. Glory to God. Kaya huwag tayong titingin, mga minamahal, sa anumang katitisuran, mga kapatid, kundi patuloy tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Anong sabi po dito, mga minamahal? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Malapit na po tayo, mga kapatid. Ang ikalawang aklat ng mga Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan ay na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at halikuran ang kanilang masamang mga lakad
Aking niyang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Kung ang aking bayan na tinawag ay magpakumbaba at hanapin ang aking mukha, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi po magdalawang isip ang ating pinakamahal na Panginoon. Glory to God. Pagagalingin ang kanyang lupain. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kanyang bayan. Glory to God. Igagawan niya, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala, makaramdaman kanyang hawin, mga minamahal, nang dahil po ito ay kanyang pangako. Everybody say amen. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga nung time, mga minamahal, na si Haring Ezekiel, ang sabi ng ating pinakamahal na Panginoon kay Propeta Isaiah, pumunta ka sa hari ng Judah, sabihin mo, ikaw ay mamamatay at hindi na mabubuhay. Amen. Kasi imagine, mga kapatid, sinabi ng Diyos sa propeta, pumunta ka doon kay Haring Ezekiel at sabihin mo sa kanya, sa ngayong araw na ito, ikaw ay mamamatay na at hindi na mabubuhay. Mga minamahal, pumunta ang propeta, si Isaiah doon sa kaharian ng Judah. At pagdating doon, mga minamahal, sa palasyo, siya pinapasok ng mga sundalo sapagkat kilala nila si propeta Isaiah. Pagdating doon, mga minamahal, sa kwarto ni King Ezekias, ang sabi ng propeta, mahal na hari, ang sabi ng Diyos sa akin sa araw na ito, ihanda mo yung sarili sapagkat ikaw ay mamamatay na at hindi na mabubuhay. Ano ang ginawa, mga kapatid, ng hari? Ibig sabihin, totoo, sapagkat sinabi ng propeta, sugo ng ating mahal na Panginoon. Ang ginawa ng hari, mga minamahal, siya po'y lumuhod sa kanyang kwarto, siya'y lumuhod, mga minamahal, nagsisi, nanalangin, humingi ng tawad sa Diyos. At nakita ng Diyos, habang siya'y nanalangin, lumuluhak, mahal na Panginoon, alalahanin mo, na ikaw ay Diyos na aming pinaglilingkuran, patawarin mo ko sa aming pagkakasala. Nakita ng Diyos, mga minamahal, ang kanyang pagluha, ang pagguluha ni Haring Ezekias. Nung makita ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, tinawag niya ang propeta, dahil yung propeta, papaalis na ng kaharian, ng palasyo. Sinabi niya sa propeta, bumalik ka, propeta Isaiah, at sabihin mo kay Ezekias na hari, aking narinig ang kanyang pagdaing, pinatawad ko ang kanyang mga kasalanan, pagagalingin ko ang kanyang sakit, at bibigyan ko siya ng 15 taon. Extension, pinahaba pa yung buhay, mga minamahal. Ibig sabihin, ang panunumbalik pala sa mahal na Panginoon ay nagpapahaba ng buhay at yung palakpakan ng mahal na Panginoon. Amen? Nung makita, mga minamahal, pagdating doon sa palasyo ng propeta, kanyang nakita, nadatnan, mga minamahal, umiiyak ang hari ng Judah, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Habang siya'y nanalangin, umiiyak, mga minamahal, ang sabi ng propeta, kamahalan, narinig ng Diyos ang iyong pagdaing. Narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Nakita ng Diyos ang iyong pagluha. Sapagkat alam niyo, mga minamahal, kapag ang isang lingkod ng Diyos nanunumbalik sa mahal na Panginoon, nagpupuri, nagpapakumbaba, umiiyak sa mahal na Panginoon, it is a precious in the sight of the Lord ang iyong luha. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pagluha ng isang lingkod ng Diyos habang nagpupuri, nanalangin, nagpapakumbaba sa Diyos, ito'y napaka-precious. Amen? Ibig sabihin, pinapakinggan ng Diyos ang iyong pagdaing. Kaya, mga minamahal, nung time na yon, glory to God, pinakinggan ng Diyos, ang sabi ng propeta, pinakinggan ng Diyos sa iyong panalangin, pinagaling ang iyong karamdaman, bibigyan ka pa ng 15 taon. Praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kanyang hinanap ang Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, nagtiwala, mga minamahal. Dahil mayroong sakit, mga kapatid, si King Ezekias sa kanyang paa. Ngulit isang hari, mga minamahal, si King Asa ng Israel. King Asa. Amen? Si King Asa, mga minamahal, mayroong ding sakit. Ito ang kaibahan ng dalawa. Pakinggan mo rin nyo. Si Haring Asa ay mayroong sakit na ikamamatay, mga minamahal, marahil sa kanyang paa. Ang kanyang sakit, mga kapatid, marahil ito po ay, anong tawag dyan? Sakit sa paa. Usually ito po ay, anong tawag dyan?
cancer of the bone, o kaya naman mga minamahal, diabetes. Amen? Alam natin kapag sakit sa paa, mostly mga minamahal, diabetes mga kapatid. Wala nang pag-asa, mga minamahal. Itong si Haring Asa, sa halip na kanyang tawagin, tumawag sa Diyos, halip na siya po'y tumawag, umasa sa Diyos, sino po ang kanyang hinanap? Yung mga manggagamot. Ang kanyang hinanap, mga minamahal, yung mga dalubasang manggagamot, mga kapatid. Ngunit ang dahil sa kanyang pagtitiwala sa tao, sa mga manggagamot, siya po'y namatay. Ano ang kaibahan, mga kapatid? Mabasa natin, mga minamahal, dito po, 2 Chronicles, chapter 16, verse 12, mga minamahal, kindly. Ang ikalawang aklat ng mga kronika, kapitulo 16, versikulo 12, ganito pong nakasabi. At nang ika-39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha, gayon may sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. Amen. Amen. Isaiah, aklat ng prophet, Isaiah chapter 38, verse 1 up to 5. Dito po sa aklat ng propeta Isaias, kapitulo 38, versikulo 1 hanggang 5. Nang mga araw na yaon, ay may sakit na ikamamatay si Isikayas, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kaniya, at nagsabi sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, ipinihit ni Isikayas ang kaniyang mukha sa panig, at nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan, at may dalisay na puso, at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Isikayas ay umiyak ng di kawasa. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Isikayas, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David, na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Amen. Ating palapakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Di ba mga minamahal, tingnan mo ninyo, mga kapatid, sino ang kinahabagan ng Diyos? Sino ang pinakinggan ng ating mahal na Panginoon? Yung taong nagtitiwala sa mahal na Panginoon Diyos. Si Haring Ezekias, mga minamahal, bagamat marami siyang mga dalubasang mga gamot, ngunit mga kapatid, ang kanyang tinawag, ang kanyang hinanap, ang ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit si Haring Asa, mga minamahal, sa kanyang karamdaman, mga kapatid, nung time na siya po ay nagkaroon ng matinding karamdaman, ang kanyang hinanap, ang mga manggagamot, dalubasang mga manggagamot, mga kapatid. Ngunit, glory to God, siya'y pinatay ng ating mahal na Panginoon. Sino ng kalugdan? Yung taong nagtitiwala at palaging tumatawag sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, kaya mapalad ang tao, mga kapatid, na nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! At yan lamang natin, mga minamahal, pansamantalang tinatapos ang ating mga napag-aralan sa tayo po'y darako pa po, mga minamahal. Praise the Lord sa ating banal na hapunan. Tayo umawit sa ating pinakamahal na Panginoon. What a faithful God. Praise the Lord even. Habang tayo po'y umawit, mga minamahal, glory to God, tayo po'y, hallelujah, glory to God, sama-samang hallelujah, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon habang inaawit, mga minamahal, ang awiting ito, ating pagbulubulayan po makabutihan ang kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Habang tayo umawit, mga minamahal, hallelujah, ating alalahanin kanyang kabuti. Praise the Lord. Amen. I find rest in your presence, fullness of joy, worship and wonder. I behold your face, saying, what a faithful God. Hallelujah. Amen. What a faithful God. What a faithful God. Amen. Hallelujah. Glory to God. Patuloy mga minamahal tayo magpuri, umawit sa ating pinakamahal. Oh, hallelujah.
bulay-bulayin ang kabutihan ng ating pinagkamamahal na Panginoon. Patuloy po natin luwalhatiin ang ating pinagkamamahal na Panginoon. Bago tayo dumating sa banal na hapunan, mga minamahal, tayo po'y patuloy na magsisi sa ating mga pagkukulang pagkamali sa banal. Hallelujah! What a faithful God. What a faithful God. You are faithful everywhere. Hallelujah, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, mahal na Panginoon, sa pananampalataya na patuloy po yung pinalago sa lahat yung mga. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po yung tinuruan na sumunod sa iyong mga kaloob. Salamat at mayroon kang taong ginamit, mahal na Panginoon, para kami po yung mamulat sa katotohanan. Nagturo ng tamang pananampalataya, ng tamang pagtitiwala sa iyo. Pinasasalamatan ka namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating banal na hapunan, tayo rin sama-sama po munang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po'y kalugdan niya, mga minamahal, sa oras na ito. Purihin kami, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dakila't mapagpala namin ang masalangit sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga bunga't panalangin ng aming minamahal na magulang siyo, kami po'y patuloy na nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, mahal na Panginoon. At siyo sa aming mga napakinggan na yung mga talata, yung mga salita, na ito po'y nagsilbing kagalakan, kalakasan ng aming mga pananampalataya, nagpapaalala sa amin na ang pagtitiwala sa iyo ay napakahalaga. Patuloy pong kahabagan ay yung mga anak gawin. Mahal na Panginoon, hallelujah, na maging kalugod-lugod ang aming pagtanggap ng banal na hapunan, mahal na Panginoon, hallelujah. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan, patawarin po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Purihin kami, pinakamamahal na Panginoon. Ito po sa dalangin namin sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa banal na hapunan, tayo po'y umawit pa ng isang mga awitin. Praise God, habang tayo po'y umaawit, mga minamahal, tayo po'y patuloy na magsisi. Tayo po'y patuloy na magpakumbaba, mga minamahal. Praise Lord, hallelujah. Kagalakan ay nadamag. Purihin kami, pinakamamahal. Nung una kita natagpuan, ako ay nag-alinlangan. Ngunit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan ng naman ang tamis na iyong pag-ibig ay di
ay di ko palilimutan. Una kita matagpuan, purihin kami pinakamamahal na Pinoon. Noon una natin matagpuan ang ating pinakamamahal na Pinoon. Naroon yung ating mga pag-aalilang at mga minamahal. Hindi ba tayo naniniwala sa ating pinakamamahal na Pinoon? Pero mga minamahal, nung pinadama sa atin ang banal na Espiritu ng malapit, hindi natin natiis na hindi ka natin siya balikan, mga minamahal. Naroon yung kagalakan ipinagkaloob ng mahal na Pinoon. Hallelujah. Purihin kami pinakamamahal na Pinoon. Hallelujah. Napagabuti mo sa bawat isa amin, mahal na Pinoon. Purihin ka, mahal na Pinoon. Hallelujah, hallelujah. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Purihin ka, mahal na Pinoon. Hallelujah. Doon po sa aming baguhan sa mga oras na ito, bago tayo dumako sa pagtanggap ng banal na hapunan, praise God, hindi po kayo pwedeng mag-take ng banal na hapunan hanggat hindi pa po kayo nababautismuhan. Kaya bago tayo dumako, mga minamahal, sa banal na hapunan, iyo po munang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ikaw ay mangako na magpapabautismo after ng banal na gawain, pwede ka pong mag-take ng banal na hapunan. Pero kung hindi po kayo nangako na magpapabautismo, hanggat maaari, huwag po muna tayo mag-take, mga minamahal. Amen? Pero doon sa mga nabaptize na, praise God, pwede po tayo mag-take ng banal na hapunan. Doon po sa aming baguhan, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Itaas niyo po ang inyong mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon at sumunod ka po sa aming babanggiting panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong banal na ebanghelyo na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay, at tinatanggap kita bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Mahal na Panginoon, pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan, at ako po'y nagsisisi mula na ako'y magsala, mula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Purihin nga pinakamamahal na Panginoon. Kami po'y mananalangin para sa iyo. Opo, dakilat mapagpala namin ang masalangin sa pangalan mo po, mahal na Jesus. Narito ang aming mahal na kapatid, tumanggap sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po siya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Iligtas mo po siya sa mga kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, patawarin po siya sa kanyang mga pagkakasala. At naway ito mga gisimula ng kanyang paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po at palaguin ang kanyang pananampalataya. Mahal na Panginoon, isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ito po sa mabdalangin namin. Sa unat panalangin, paglood aming beloved pastor. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Mga minamahal, doon po sa may mga hawak ng tinapay. Praise God, hallelujah. Sabi po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat mga taga unang Korento, kabanatang 11, ang talata po, mga minamahal, ay 26. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saru, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang uminom o kumain ng tinapay o uminom ng saru ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa kanya, sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng sasaro. Amen? Kaya dito mga minamahal, ipinapaunawa sa atin ng mga Pilipino na ang pagtanggap, pakikipagpabahagi sa kamatayan sa krus ng ating pinakamamahal, ito po hindi basta-basta. Kaya sabi rito, mga minamahal, praise God, siya sa atin natin ang ating mga sarili, saka tayo uminom at kumain ng tinapay, mga minamahal. Amen? Praise God, sapagkat kung kumakain tayo na hindi nararapat, mga minamahal, praise God, hindi nalulugod ang mga Pilipino. Subalit, imposible, mga minamahal, praise God, na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga pagkukulang, pagkakasala, simula nang tayo po yung mag-umpisa sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, mga minamahal, praise God, hallelujah, hawakan po natin ang saro, mga minamahal. Praise God, hallelujah, ang tinapay. Sabi po rito sa 24, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. Praise Lord, hallelujah. At sa 25 po, mga minamahal, at gayon din naman hinawakan ang saru pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah. Urihin ka, pinagbabalang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-isa. Katawang pinayuhan upang ikaw ay mabuhay. Upang iyong katawan ang buhay na walang hanggan.
pa. Yan ang katawang ninayupay. Yan ang dugong itinigil. Ito ay aking patunay. Ako'y kasama niya'y namatay. Ito ang aking ipahahayag. Si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niya'y namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik. Si Jesus na buhay, na magbabalik. Si Jesus na buhay. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Sa ating pong napakinggan mga minamahal na mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakahalaga mga minamahal ng pagtitiwala, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sapagkat nariyan siyang palagi gumagabay at nagbabantay sa bawat isa amin. Tayo po sama-samang manalangin mga minamahal para po sa ating mga pangailangan, praise Lord, hallelujah, hallelujah. Opo, dakila at mapagpala namin ang masalangit sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Sa una't panalangin pagluho na ang beloved pastor, muli kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihin ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali. Mahal na Panginoon, dalangin namin sa iyo sa mga oras na ito, anuman po ang mga pangailangan ng lahat yung mga anak. Mahal na Panginoon, sa may mga taglay ng mga karamdaman, anumang kanilang nararamdaman sa kalamat katawan, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo ito, pagalingin sa kalamat karamdaman, mahal na Panginoon. Patuloy pong dagdagan ang mga pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, anumang po mga problema, lutasin mo po, mahal na Panginoon. Patuloy pong paghawakan ang lahat yung mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, na panatilihin mo po ang pag-ibig sa bawat isa amin, mahal na Panginoon. Ang iyong patnubay at gabay, mahal na Panginoon. Patuloy pong turuan ang lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, na masunod iyong mga kalooban. Patuloy pong panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga ginagamit mo sa iyong balunpasan. Sa mga manunugtog, mga awit, mga ginagamit sa mga pagbibigay, patuloy po itong pagpalain, mahal na Panginoon. Patuloy po ibigay ang katapatan sa lahat ng mga anak, mahal na Panginoon. Dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Napahawakan mo pong bawat isa amin sa unat panlahit pagluho ng aming beloved pastor. Ito pong sa dalangin namin, mahal na Panginoon, maging mga beloved children sa kanilang pangangasiwa sa napakalawak mong banal na gawain, mahal na Panginoon. Patuloy po silang pangunahan, mahal na Panginoon. Ito po sa dalangin namin sa makapangyarihan at sa dakilang makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ipatuloy po mga minamahalan yung makamay sa parte ng makaramdaman. Huwag tayong mag-alinlangan, mga minamahal. Sawayin po natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Opo, dakilat, mapagpala namin masalain sa pangalan mo po, Lord Jesus. Sama-sama namin sinasaway ang mga demonyo makaramdaman, demonyo mapag-alinlangan, demonyo kawalan ng pananampalataya, lumayas ka sa akin. Sa pangalan ni Jesus, demonyo mga problema, cast out in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, demonyo kawalan ng pananampalataya, palalamig, mga panghihina, lumayas ka sa akin. Sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ka ang pinakamamahal. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y tumalo ng 3 beses. Huwag tayong magbibiro, mga minamahal. Sabay-sabay po. Hiyaw. Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah.